So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, PSP muna tayo. So natigil muna tayo sa 1 minutes kasi sa, wala pang bagong upload sa 1 minutes, no. Meron na lang tayong inaantay doon na 3. Hindi ko nga alam kung sino yung mga remaining battles na hindi pa na-upload sa 1 minutes batch 3. Pero habang nag-aantay, hindi naman pwedeng tumigil tayo. So, nag-isip ako kanina kung magmumotos tayo or hindi. Pero, yun. Sabi ko nga, kung napanood nyo yung review ko na Blizzard vs Sensei, sabi ko doon is kita-kits tayo sa Romano versus Joss. So, ito kasing battle na to, gusto ko siya mapanood, to be honest. Kasi, kung titignan nyo, no, kung kilala nyo si Romano, for sure naman. At kung kilala nyo naman si Joss, at some point, may pagkakapareha sila ng estilo, no? Yung pagiging agresibo, pareha silang agresibo. So, ako, inantay ko talaga tong battle na to na ma-upload. Hindi ko to pinanood sa mga pirata. Kasi putya, mga pirata, hindi ko alam ba't nagpipirata sila. Pero ayun, siguro dahil dun sa 100 nila ginamit nila sa nung live nung pay-per-view, 'di ba? So, I don't know, sa mga nagpipirata, I don't know. Pero ayun, Romano versus Joss, may mga gusto pa sana akong sabihin, pero ako personally, I'm excited kung ano yung makapakita nilang battle. Kaya siguro habang or during pinapanood natin tong battle na to, doon na lang siguro ako magsisingit na mga gusto kong sabihin. Marami pa akong sasabihin sana sa dalawang to kasi yung estilo nga nila is almost the same. Pero yun, umpisa na natin guys, kasi ang tagal ko ring inantay tong battle na to na ma-upload ng PSP. Ito na yung time. So, let's go. Huwag natin patagalin. Game. Yo! May crowd ba tayo? May crowd tayo dito? Hindi to excited ba? Yeah, what's up Davao? Bago ako magsimula, ako po si Joss, Criminology graduate, at next year po pa-apply na ako. Ayoko sa pisikalan, ayokong magkakaso. Kaya bago ako magsimula at gawin tong pinatrabaho, gusto ko lang sabihin sa'yo, gago, kilalanin mo, binabangga mo, Davao Game! Okay. Ngayong wala na akong chow-chow, pukin ang ina, it's game time! Flip the PSP, I got paid right, gising ng late night. Kaya kung makapasok sa serbisyo, gumusto ng rematch, tara game fine. Pero fuck chow-chow tarantado ang isasama ko na K9! Okay. Kasi addict to. Chow. So, ginawang angulo kasi, or hindi naman ginawang angulo, inispit kasi, nag-spit kasi, or inispit ni Jonas yung linya na yon nung 2 versus 1, no? Jonas versus Joss and Ets. So, yung chow na sinasabi is si Ets yun. Gago talaga si Jonas eh, diba? So, kung napanood nyo yung battle na yon, diba? Malalaman nyo at pamilyar kayo dun sa linya na yon. Ang isasama ko na K9! Kasi addict to. Alam nyo ba sa sobrang addict nito, di ko alam pinagdaanan mo, baka critical yun na state. Ang pag-usapan natin dito yung epekto sa'yo ng droga at pamimisikal mo sa stage. Kasi hilig mamunggot mamangga. Tila health conscious na si Repa. Kasi hilig mamunggot mamangga. Tila health conscious na si Repa. Di niya alam sa kakaganyan niya, naging push over na yung tema. Pero bago ka sana mamunggot mamangga, magkatanim ka muna sa eksena. Okay, mamunggot mamangga. Okay, ayos yung ano na yun, ha. Magtanim ka muna. Okay. Di niya alam sa kakaganyan niya, naging push over na yung tema. Pero bago ka sana mamunggot mamangga, magkatanim ka muna sa eksena. Galing, ayos yun. Ganyang pambungad bago letra,
mamisikal para litaw kanyang superiority nice. Kaso yung tugmaan na paglumaan pang 2013 yung lines, tangina yung buhay, niraray mo pa rin sa gulay. Pues etong enemy die, paano ka sasabay sa college graduate kung puro ka nursery rhymes? Gets nyo ba guys? Nursery, plant, tanim? O baka need ko pa ituro? Minimake sure ko lang nakakasabay lahat mga tol, ganyan ako mamuno. Kasi alam nyo ba, sino uling pinisikal netong damuho? Si Sir Deo. Sinampal niya ng dildo. Walang galang ding mahina. Tapos kay EJ Power, behave ka iho. Atay, nabutasan. Tapos kay EJ Power, behave ka iho. Tapang ay madalang ding madiga. Kaya paano mo sasabihin legit ka dito at tandang magasik ng tira kung bit-bit mo na bayag iho sa bakla mo lang kayang ipakita? Baklita! Laban nila ni EJ Power, ginanunan lang siya. Kinginan to, agad na talo. Tila na black, mga pantera at ang isang towang na paa mo. Ginanunan ka lang na malawakanda, pinakita mo naman na wakanda mo. Anong handa mo? Sasabihin mo na naman mga taga Mindanao na terorista at bisakol. Ganun ang pakay walang ya. Ultimo si Teddy, planong mamain sa Maynila, talagang nasanay din sa bangga. O dito mo gawin yan sa Mindanao. O diba? O dito mo gawin yan sa Mindanao. O diba ang tapang yan na lanta? Wala kasing maayos na bunga yan sa tree. Pagkatantang kayo di maganda, alam na. Speaking of 30, PSP photoshoot, lumapit to sa akin, may sipon. Antaray ng dating. Sabihin ko daw dito na nilait na kayo sa laban nila ni Third, may pakay na gawin. Para alin? Maribat mo? Gago ako'y patay bata lang mamin. Nakakatawang magpupulis pa talaga yung inyong balak sa rin. Kaya pa umanhin. Kuya Pistol, kung di pumayag makipagparinigan ng rounds nung tinuturing yung trainee pa at newbie. Naisip ko kasi baka magpa-squatter tong Romano, tingin sa'yo ang aking mga angel na panghuli. Kaya pasensya, sabi ni JAWZ. Pero kung tingin nyo maiisahan nyo ako ni Pistol, dala ko AK tsaka Uzi. Pusi! Ngayon sa magpupulis ka bumangga, mga kapatid, pangako lulunduto. Tuturukan ko bang dalawang kutsilyo sa bunbunan nang maranasan mong magtusok ulo. Kasi physical, monumental, palag na to lang halong gimmick. O physical, monumental, sanay ako sa ROTC. Di ako basta-basta napapagod gago sa butas ng karayom na tawid. Kaya kahit doblein pa si Mano at makipagmanong-mano, sanay ito sa fatigue. Ano ka mo? Fatigue? Ano ka mo? Ano ka mo? Fatigue? Ano ka mo? Gagoy kay matakot pa uwi. Itong adik nagmukhang Muslim na namatay pagkat siya'y nabalot sa puti. Mga pamilya ng SB ko Muslim. Subukan mong kumante ng mapano ka. Tinuruan ng tamang asal mag-methamphetamine ka manitalo na. Disiplinado kasi magpupulis. Handa sa gera na barbaro ka. Kaya nagsabi hindi ko abisado tong si Mano, di lang gamay sa ulado pa. Okay, game. Okay. So, ang dami kong gustong sabihin sa round 1 ni Joss, no? Shoutout kay Joss. Shoutout. Okay. Ang dami niyang, doon lang sa sa round 1 ni Joss. Ang dami niyang ang dami niyang defense angles, no? Yung kumbaga ano yung tinutukoy ko na defense na angles, no? Kumbaga kung gagawin ni Romano yung mga angulo na sinabi niya, yung about do sa pamamangga, diba? Yung pamamangga, yung panunulak, pamimisikal, diba? Kung gagawin ni Romano yun, is magkakaroon talaga ng ng less impact kay Romano. Kasi wala na nabanggit na yun ni Joss eh. So, alam mo yun, defense, no? Nagkaroon ng depensa si Joss sa sa pagkakataon na yun, na kumbaga pine-prevent niya si Romano na gawin yun. Kasi syempre Romano, alam naman natin yan, veterano na yan sa ganitong eksena. So alam niya na kung gagawin niya pa yon,
less impact na yon. Especially sa mga judges dito, no, live judges natin na sasabihin nila na predict ni Joss yung gagawin, 'di ba? So less impact talaga yon. So isa yun sa mga nakita ko na sa round 1 ni Joss. Then pangalawa, actually yung pagiging agresibo ni Joss, given na yan eh. 'Di ba? Given na yan. Ganyan talaga bumattle si Joss. Sabi ko nga sa inyo, nasubaybayan ko si Joss, 1 up, motus, flip top. So, nasubaybayan ko, ganyan talaga ko, sobrang consistent. PSP pa pala, no? PSP QC. Alam ko, napanood ko siya doon. Tama. And then, eto, parang hindi na siya rookie. Ayun. Actually, gusto ko na to sabihin kanina pa, no? Kung paano mag-perform si Joss sa ganito, no? Kala mo, hindi na siya, hindi siya baguhan sa ganitong kumbaga ang ibig ko sabihin is nagkampiyon si Joss sa 1 up, 'di ba? Pero sa ibang mga liga, syempre, doon yung mga rookie days, 'di ba? Rookie years. Pero ito dito kasi kay Joss sa PSP, nakailang battle na siya. Pero alam mo yun, yung boost ng sa kung paano siya mag-deliver, sobrang buong-buo na no. Tsaka kita mo sa sa stage presence ni Joss, hindi siya nagpapadaig, no. Siya papadaig doon na Romano yung katapat, hindi niya pinapakita na kaya kong mamain ni Romano, hindi niya pinapakita 'yan. Instead, pinaparamdam niya kay Romano na magka-level tayo dito, no. Walang rookie, walang veterano, magka-level tayo dito. So ayun, ganun yung nagiging body language ni Joss sa sa round na to, no. So crucial to kasi it depends on Romano kung paano niya babasagin yung ganong angulo, na ganong mga linya na binato ni Joss, yung about sa pagpupulis pa, 'di ba? Criminology graduate, pagpupulis, 'di ba? So ang dami niyang defense angles dito, and it depends, sabi ko nga, it depends kay Romano kung paano niya pabrekta rin yun, kung paano niya madi-deliver ng mas effective yung mga handa niyang angulo sa ganong klaseng defense angle, 'di ba? So crucial to para kay Romano, para sa akin. So let's see. Gusto ko rin pala yung ginawang angulo ni Joss, yung kay EJ Power, no? Yung nakaganda na Wakanda Lamo. Ang ganda nun. Yo! Dinig! Lapit ka. Utang ina nga, ba't ba puro tulak pa din? Alam mo, sa nagdaan na huling 2 laban, mahaba na pasensya ko, Brad. Pag ako naulol, di kita itutulak, babarilin kita agad. Agoy! Gago! Tangina neto no? Porkit Joss pating umaastang bitaw niya may lalim. Tamang bata ka sa ROTC kasi ngayon gagapang ka sa akin. Ano? Tragis na rebat yan. Galing, ang lakas nun. Kagi. Okay. ROTC kasi ngayon gagapang ka sa akin. Inang yan. Ala basic burado yung round 1. Adit ba nga mo? Pwes, pagbibigyan ko to on the spot, ibabalik ko yung gago. Pulis na mula sa adik ang magbibigay sa iyo ng talo. Palag! Pagbibigyan kitang batang kumag ka, nuknukan ka ng tanga. Kahit pamilya ng misis mo Muslim, bababuyin kita. Putang ina. Game! Yo! Isabay nyo na, sakto na ako umuklad siya.
Yo! Yo! Sakto, nakakamutla siya. Nilait ko mga Bisaya! Aware ba kayo doon? Pero ang pinuruhan ko yung nagtanggol. Di ba? Kaya mag-isip ka lang mabuti bago ka sa ganyang angle sumugal. Tangina, anong silbi ng pangangatwiran mo kung wala ka din sa lugar? Tangina kasi ano lugar neto? Ano lugar neto? Tundo. Okay, Tundo. Walang paalala yung punch. Kasi ano lugar neto? Tundo. Okay, Tundo. Tingin nyo ba dito na mamag-asa? Ulul! Sa akin, boy, walang-wala ka. Kung yung Mindanao ihiwalay, ikaw buburahin kita sa mapa. Davao, Jay. Yo! Nilait ko mga Bisaya! Oy, walang bugbugan ah. Kaya nung nalaman yan dito yung venue, agad rumekta yan kay Third. Tangina, nakakabato. Nakakatawang sa MC, nilaglag ko pa siya nagpapasalo. Okay. Bakit sa Davao ginanap? Biglang piling Bisaya ka, bro? Humihingi pa lang simpatya sabay. Gusto mo, sabay na kayo. Itong dalawang champion magra-run kay mauulat sa gabi. Ito yung malabong matulugan parang tobats at kape. ating style champ, style class. Okay, so dalawang champ. So yung tinutukoy ni Romano dito si 3D na nakalaban niya sa first round ng Isabuhay 2024. 3D, alam niyo naman siguro na siya yung pangalawang kampiyon ng pedestal sa Motus. Then si Joss, siya naman yung pang-apat na kampiyon sa 1-up sa FRBL. Okay? Yun. Itong dalawang champion magra-run kay mauulat sa gabi. Ito yung malabong matulugan parang tobats at kape. Ating style champ, style clash. No match ka na, pre. Kung ako line mac, ikaw Minecraft, Roblox ka kasi. Tangin na ito ang kulit oh. Imbis mag-line mac, nag-Minecraft. Huwag kang piling Diyos dyan. Tangina mo, hindi ikaw yung Diyos dyan. Ikaw yung foreman ni Yang Wan na nag-Labor Day. Tangina, ginagaya niya yung Hansel, kaso yung mukha niya, Lemon Square. Tangina, kulit ang mukha niya. Ito, boss, Pinoy Square. Pwede gawing venue. Sayang. Kung naging octagon lang yan, diyang gaganapin yung laban. O siya, usapang ipapa. Sino mga legit na hip-hop dito? Taas kamay. Taas kamay. Sino mga legit na hip-hop dito? Ikaw putang na ka, pagka-usapang hip-hop, huwag kang bilib sa iyong sarili. Hindi porkit mukha kang hollow blocks ay matatawag kang halige. Tangina, kulit ang mukha nito, oh. Cortin box. Cortin box, men. Aba, di ka pa nakatunog, tanga, na dun pa lang alam mo nang ikakahun kita. Kupal! Mahilig kang mangupal na mga nagtatagli sa battle ang yabang. Sarap bigyan ng DA. Kala mo dehins nagkalat. Pero sabi niya kay GK, iyong pagiging feminine sagad. Sa round to sisiwalat ko na everything lahat, ha? Everything! Lahat? Lahat! Alala, mga bay, magsiuwi na kayo. Alala kayo nga abangan, everything na lahat. Tangina mo, everything na lahat pa. O, boob ka ba, Brad? Siguro nung high school ka, laging sagot mo all of the above. Yan na ba yung mga taglish na pasok sa standard ni Big K at Teywak? Aba ka? Tigil-tigilan mo yung kakakay OTD, yan, nagiging tanga ka. Tangina, sinundan niya pa yan, sabi niya na pagkakamalan nga akong Muslim kasi Allahu Akbar. Putangina, na pagkakamalan ka Muslim kasi Allahu Akbar. Meow, 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 meow. Tangina, na Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tingin mo hindi wak yun? Tangina to, manggagaya na lang, doon pa sa Nico na bano. Sige, itanggi mo sa akin. Kung yung Allahu Akbar ginamit niya sa mismong laban pa namin, wasakin. Kulit na itong bata mo, Boss P, eh, no? Ginaya yung Nico sa panahong bano. Bobo!
Ang masakit doon, nakakuha pa ng boto. Nanalo pa si Gar. Mukha mo makapal. Nagpanggap lang na Muslim, may nagawa ng mahalal. Kupal! Ano, Justin Oquendo? Handa yan magpakabit sa Dabawenyo para lang makuha audience impact. Lumaylay na nga to pero bumabay pa sa komento hangad maganda na feedback. Gets na gets ko pakulo mo, mga Bisaya, i-build up yung noodles. Gagawin niyang noodles para yung palakpakan instant. Okay. Instant noodles. Aba, sakto yung noodles, pang-alay ito. Yung angle sa punchline, bro. Yung tricycle sa bahay nyo at yung candle sa lamay mo. Ay, ano sasabihin mo, Diyos? Diyos! Diyos pala! Tinalo ko ng Panginoon? Utang ina mo, paki ko doon. Siya nga mismo napaisip, mas maigi magretiro manapa. Paalala ko lang, Diyos, di ikaw yung Diyos na gusto kong bawian, tanga ka. Pak 10 commandments. Kaya sa huli kong laban, Diyos, ay huwag kang mag-alala. Hindi man kita masunod, isusunod na lang kita. Okay. Kasi meron ng Panginoon. Meron ng Lord, meron ng Christ, tapos ikaw, Diyos. Tangina mo, di ka na-counted. Gago. Counted. Ang dami nilang nakikisabit para mga brand owner lang sa branded. Yung Diyos, ginawa niyang Diyos. Kanyang branding pang retarded. Hinahain, di pang high-end. Sa pangalan palang check ka na agad na parang right mid. Ala, kaso generic pa rin. Pakinggan niyo yung round 2 niya, puro selfie bars yan, mga tol. Kaya healthy, di na healthy pa na selfie ka lang, Brad. Ako steady lang sa gedli, pero ready manapak. Ito ay deadly panapat. Ubus siyang MCs bagamat. Next na tour na mangunguna pagkat everything lahat pa. Wait. Wait kay Romano. Sana ganitong Romano yung nagpakita sa laban kay EJ. Tanginang yan. Okay. Pasensya kay Diyos, pero round 1, I'll go with Romano doon sa score na 10-8. So, para sa akin, sobrang naging malaking impact ng rebuttals ni Romano dito, especially sa round 1, no. Although round 1 pa lang naman, no. I agree with Romano na burado ang round 1, no, do sa rebuttals, no. Although sabihin natin, sige, it's not totally erased, pero alam mo yun, sabihin natin half or 3/4 or 1/4 ng round ni Diyos sa round 1 is nabura. O sabihin natin, sige, kalahati, 'di ba? Yung kalahati ng round ni Diyos, no, yung round 1 ni Diyos, kalahati ng round 1 ni Diyos is nabura dahil dun sa rebuttals na yun ni Romano. And after pa nun is nagtuloy-tuloy yung mga effective punchlines ni Romano. Hindi ko na isa-isahin kasi sobrang kalat nung mga atake ni Romano. Sobrang daming punchlines, sobrang daming haymakers, no. Actually, nakita nyo naman siguro kung paano ko pinanood nyo, no. Di na ako nag-pause, hindi ko na pinutol kasi yung momentum ni Romano nandun no. Kumbaga, papanoorin na lang talaga natin, magre-react na lang talaga tayo dun sa mga effective or mga mabibigat na punches. Ganun yung naging outcome talaga ng round 1 ni Romano. And yes, pare silang agresibo, pero sabi ko nga, dun sa rebuttals na yon, kumbaga, nabura niya yung half ng round 1 ni Diyos, and para sa akin mas naging agresibo rin si Romano dito. And sabi ko nga sa inyo, 'di ba? May mga defense angle si Diyos sa round 1 na kung gagawin ni Romano is magiging magiging epektibo yung mga depensa na yon. Pero anong nangyari kasi wala tayong nakitang pamamangga, walang physical, no. So nasayang yung mga ganong anggulo ni Diyos. Kaya para sa akin malinaw yon kay Romano. Ganda ng rebuttals, ganda ng mga angles na pasok talaga. Tangina, lupit nun. Yung mas ang daming rebuttals, yung pasok yung lahat, 'di ba? Tapos yung mga effective haymakers, effective punchlines, pasok din talaga lahat. Kaya
Romano ako sa round 1. 10-8. Bawi, Diyos. Bawi! Tsaka para sa akin, mas agresibo si Romano talaga dito. Everything lahat. O na, round ko na. Tama ka na. Everything lahat. O na, round ko na. Tama ka na. Kung akala nyo, pagbaguhan, yung stage aking kakapain, square daw mukha ko. Tol, di ka ba nananalamin? Ako gusto ko masunod. Ganito, square yung mukha mo. Tanginan to no? Ini-square pa yung mukha ko. Paulit-ulit na lang. Wala ka na bang ibang magaya? Callback joke, tangina mo, rookie yung ginagayaan mo na si Katana. Tanginan tong mga veterano na to no? Tangina! Game. Binuntis niya daw ex niya bago gumraduate. Yun ang diskarte bago diploma. Talagang he cannot wait. At nung nakapagtapos, iniwan siya. Patunay na yung Ebo ay na-educate. Pero wait! Kasi tangina! Alam nyo ba paano mag-wordplay ito si tangina? Nakakatangina! Musta bayaw? Bayawak! Bobo ka kasi? Bayaw! Wak! Tanginang wordplay yan! Mukhang bibida! So pag sinabi kong Dear Bienan, usa si tita. Parang ganon. Eto pa. M-site, papabaunan kita. O di mo ko narinig, sabi ko, Papa, babaon na kita. Tangina nung narinig ko yun. Tangina nung narinig ko yun, di ko alam anong minimitit pa kay mo. Pag wordplay lang, wag mong nililibing tatay mo. Gago. Kaya nga di ko alam ba't pinapasok ko sa flip top eh. Si Arik ba't ka natitiis? Siguro itsura, talent, swerte sa business, asset at liabilities. Tangina. Pa, babaon na kita? Ano ba yung mga wordplay old god? King ina mo, old dad! Kaya hindi porket datihan, malayo na sa tipikal. Dahil bilang lang din naman mga kasaling lirikal. Pero respeto pa rin sa mga paang pandayo na ang pinedal. Kaso fuck you, batch nyo pa rin pinakamaraming kriminal. Kami, batch naming 1 minutes, mga makikita nyo nagsisilakas ang mga tala. Habang sila mababalitaan nyo kung hindi nagdroga ng gahasa. Gago. Real talk. Pero di lang si Badang ang Wala pa. Pero di lang si Badang ang tinutukoy ko, pati kay Kane, kaya mag-ingat. Alam mo ba yung napili mong alias ay nangre-rape ng mga bihag? So it's either di ka man lang nag-research about sa name na yung nasipat at sana hindi mo sa pilitang binuntis ang yung fiancé kaya naiwan. Men, balikan natin. Kasi Romano ang pumatay sa Diyos ng Kristiyano, tama? Alam mo din yan, men. Kasi si Poncio Pilato ay Romano, analohiya tinaeng. Pwestong Diyos na kaharap mo, Diyos ng gera. Sana ito di lang magaling. Ako hindi maghuhugas ng kamay pagtapos kitang patayin, dalain. Tong Romanong sanay sa baluti, ngunit sa pagsuri, di mahanapan ng isa. Pero huwag niyong asahang na iba. Dahil magkakabakal din tong Romano pag pinilayan na kita. Gago ka ba? Sabi na kay M-Site, Christian ka lang, Diyos na paluhod ko. Uy, pasalamat ka, mabait si Jesus. Dapat matuto magbago. Isa daw siya sa umampas sa likod ni Kristo. Yung atake ang labo. O sige, sabihin natin buhay ka nun. Ang tanging tanong ko lang, gago, ba't nakapalda kayong lahat, kalalaki yung tao? Sagutin mo yan. Tanginan to, ang tatapang no? Mamamatay Diyos, kung pumorma ang pupugi. Ulul, tanginan nyo, mukha kayong bagong patuli. Napangsupot nga lang ang galawan. Versus EJ Power, pinaprint yung bata, damay walang kinalaman. Paano mo babalik ta rin yung anggulong adik kung puro pa rin kidang tinatamaan?
Tol, may anak ka sa ex mo, di ba? Dapat ipaalala ko pa ata na aralin mo yung child support, di yung panunuporta mo sa bara mo yung bata. Tama! Sabi mo kay EJ Power, sundalo siya, dapat kalaban niya rebelde. Eh bakit di mo aminin, boy? Nakalos rebelde ka na rin naman dahil ultimo bata ine-exploit. Di ba? Galit ka sa kamag-anak ni EJ kasi nasa US? Tol, nakakaasiwa pakinggan. Tandaan, kahit pamilya ang layo, tol, pamilya pa rin yan. Okay. Bading yan. Kakantutin mo asawa ni Unico, ni ganto, tas sa uli, biro lang lahat yan. Mananakit ka ng damdamin, way ng pagpanik mo dyan sa hagdan. Pero kung bakit mo ginagawa yan dito, iho, bisto na agad man. Gusto mong iparana sa iba yung sakit na ikaw mismo nakaramdam. Tangina pa, bibok at papampam. Agresibo, walang alam yan. Kung tingin nyo, gawa-gawang angle to, ang resibo nandiyan lang. Fratman pa man din, pero starter ng istilong pambabanggang. Pwede maghimok pa na ng bang. Dapat i-full swing hanggang magkiloy, dama kahit si Tito magkalaksan. Ipalit, kaya Ato Castillo hanggang magretiro ka na lang man. At kahit senior pa kita dito, wala kang benepisyong makakamtan. Okay. Round 2 ni Joss. Para sa akin So, para sa akin, well constructed, maganda yung pagkaka-deliver, maganda yung punto. So, merong pinupunto si Joss doon, may mensahe si Joss doon, ang dami niya, alam mo yun, marami siyang gustong iparating sa mga verses niya. Diba? Pero, ulitin ko lang well constructed, marami siyang punto, marami siyang statements, marami siyang ideas doon sa verses na yun. Pero, para sa akin, hindi ganun ka-epektibo laban kay Romano. Diba? Kumbaga, ang daming niyang linya for Romano, pero iilan lang doon yung masasabi kong tumatama. So, ganun ko napansin yung round 2 ni Joss. And kung tatanungin niyo ako kung ano yung mas effective, mas malakas compare sa round 1, I think I'll go with round 1 pa rin. Kasi mas kumo-connect si Joss doon. No, kahit papaano may mga malalakas na haymakers si Joss sa round 1. Effective, in short, effective si Joss sa round 1. Pagdating sa round 2, ganun pa rin naman, well constructed. Maganda yung pagkaka-deliver, maganda yung mga pagkakasalansan ng ideas, pero the effectivity is not that, ano yun, hindi siya ganun kalakas. So, yun yung yun yung masasabi kong pinagkaiba ng 1 and 2 ni Joss, no. So, maganda sana yun, kaso maraming parang sa sobrang lawak, hindi na na-absorb ng mga audience, ng mga nanonood. Maski ako, although naintindihan ko naman yung mga gusto niyang iparating, gusto niyang sabihin sa atin, pero yun nga, hindi siya ganun ka-epektibo for Romano, no? Although, yes, yung pinanggagalingan nun, pinagugutan nun is si Romano, pero the impact itself is not that deep. Okay? So, yun. Ang ina yun na yun, ang bawi. Ang bawi ba yun? Romano, Poncio Pilato. Tang ina mo po, sir. Loser. Pero in fairness, ang dami mong na-google. Tang inang to, Google rapper no? Pagbibigyan ko to, men, di ko idadama yung pamilya mo. Promise ko sa inyo yan, mga... Okay lang ba tawagin ko yung Dudong? Promise ko sa inyo yan, mga Dudong. Hindi ko idadamay yung girlfriend mo. Hindi siya Bisaya. Pero mukha siyang hindi rin siya katulong. Game! Lupit nito mag-bars, mga urado. Sino-sino ang mga urado dyan? Wala akong masabi. Lupit Magaling to mag-bars. Pero ang tanong, tumatama ba? Tumatama ba? Tangina ka, hindi ka tumatama, tas pupuntusan ka, are you serious?
Tipong nagsuntukan tayo, hype ka, tapos ang sinapak mo si Phoebus. Tangina nito no? Sabi ko na nga ba walang ano tayo, puro tagis lang gagawin nito Narinig nyo? Pang-international mga banat. Tangina mga bay, hibang yan. Gumagawa niyan bilang lang. Pero kahit sa bansa pa yan ang galing, labas mo pa rin dito, Pinas lang. Kaya gunbars, ulul! Di tatagos sa akin yung gunbars mo mula sa negro. Kaya sunod na bigyan mo ako ng gunman mula Tondo, ang gusto ko, yung pistolero. Kasi pag eto, umasinta, sa sibilyang bata, de-diretso. Tangina pag ako, umasinta, may lapid na ng isisimento. Ganyan mag-construct. Di katulad nung laban nyo sa 1 minute, sabi niya etong red, lalagyan ko ng Y para ready na. Mga hurado, yung red nilagyan ng Y, ready na kayo. Utang ina ka, yung ready ginawa mong R-E-D-Y. May isang letra na na-miss, tama? Sobrang lame naman yan. O siya, bago ko kompletohin yung ready, isang A naman dyan. Tangina ka, hindi ka marunong magbasa? Tapos dito nagbubuhat ka? Tangina mo, daig ka pa ni Darwin. Si Darwin ngayon, Boss P, nagsusulat na. Di marunong magbasa Yung red, ginawa niyang red, pues maghanda ka sa lesson. Alam mo anong kulang sa'yo, Diyos? Reading comprehension, gago. Pero wag kaya, magpupulis yan. Uy, tangina, labas ako dyan. labas ako dyan, tangina, magpupulis yan, gago, magpupulis yan. Tangina mo, magpupulis yan. Naalala ko pala ituan man yung kay Jojo, putang na ka. Para kang K9 unit na, na-chow-chow yung dala. Tangina, yung paringin ni Jojo, yung paringin ni Jojo, nilait niya ng nilait. Pero siya pa rin yung tinamaan, gulat si gago. First time niya makakita ng duling na asintado. Utang ina nyo, kayong dalawa ni Josh. Para kayo magpinsang mongoloy, gago. Kasi etong hype na ito, bait-baitan off-cam. Bait-baitan off-cam. Sige sa akin kagumaan bars, panis yan. Pakakainin ko ng diplato tong di makabasag pinggan, pakinggan. Kung ibibigay mo sa akin tong dalawa, walang problema. Mapagbibigyan. Kaso nakakaantok kayong kalaban, nakakabitin yan. Baka pwedeng idagdag mo na yung pat para 3-in-1, pampagising lang. Kasi nung laban nila sa Etibac, mukha silang low budget na Ice Cube at Betty Wap. Sarap na ito katukan. 2-on-1 nila sumentro pang may Lego kaya pinaglaruan. Galing ka sa top tier ulul. Hindi ka icon, baguhan. Hindi ka idol, batukan. Kahit ilang floor, sa'yo yan. Ito ay parkour, talunan. 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 Kasi FRBL champ, pero unang laban sa motos, binadibag ni Katana. Yawa! Siya walang habas tinadtad. Etong Predator, naging Predator. Pagkatalo, di niya matanggap. Kaya sapa ka na agad bata, huwag ka masyadong madakdak. Manood kayo kung paano to sa harap nyo bumagsak. Etong feeling na incredible sa huko bumagsak. Ah, shit, bumagsak, sayang. Kasi palpak. Nung laban niya kay Katana, may naalala akong linya niya, mga bay. Nung narinig ko nga, ako'y biglaang ay, sabi niya Katana, eto'y apoy sa apoy, fire sa fire. Kada punch babakat parang Tyson Prime, okay mga bay. Gets naman natin yung Tyson Prime. Ang di ko magets yung apoy sa apoy at fire sa fire. Apoy na, fire pa, burn! Ang ina nito no? Apoy sa apoy, fire sa fire. Paano pag yung dalawang Bisaya na yan? De bay sabay. Freestyle. Bay sabay? Kakachonki mo, baka yung lipad sa lipad, gawin mong fly sa fly. Sa susunod, huwag ka na magsusulat pag high na high. Kasi aminado tong nagdudubi. May isang linya yan sa top tier. Ako'y biglaang napaiw. Sabi niya ako'y Justin sa maghapon, nagiging Diyos pag nakadiw. Wiw! Pues shoutout sa nagpatapos sa'yo na tito mo na si Johnny Oquendo. Johnny Oquendo! Utang na mo, eto na yung pinagtapos mo.
Aminadong nagchochonki. Siya pa mismo nag-iwan ng evidence. Puro pang bullshit nire-reference. Ikaw lang yung kilala ko na intel na walang intelligence. Kaya sa mga intel na civilian dyan, taas kamay! Gago. Utangin na, tandaan nyo yung mukha ng gunggong na to. Abangan nyo pagbaba ng stage. Wala namang kwenta buhay nitong damuho. Baka pwedeng pakipalit ulo na lang kay Range. Ooh. Sinisira mo imahe ng tundo. Kasi pa-cool kid tong mangmang. Di ba may cool kid din sa Davao pero di naman ganyan? Tulongges! Ang tawag diyang katangahan. Hindi ka nag-iisip ng mabuti. Tamang Diyos nga ay pating, nasa sarili din, bibig na huli. Panis, ha? Nasa sarili din, bibig na huli. Pero may nag-hit na silang kanta. Ano kanta niyo na yan? Tinitigan ko. Nilapitan to. Hanggang ni-raid kayo pagising nyo. Naaneng, kagabi, 3 ban, bumaba sa tabi. Gago. Tangina na ito no? Ang kulit no? Ang kulit. Kulit ng gahit na ito no? Pero may nag-hit na silang kanta. Kaso yung Juan lang ang nagdala. At yon ay tanaw ko. Galaw ni Juan, for all, kaya laging nasasabi tangang to. Sa music video, mahilig yan magpahiga. Puro kain pepe, alam mo? Sa akin wala pang palagto. Tangin na pag ako nagpahiga, bedridden labas mo. Kaya ano, bumalik ka na lang sa pagdudubi, Totoy. Total dun lang yan nakakahit mahina. Astang gutom pa sa battle, pauso ka masyado, sa chonky ka lang masiba. Pag dumating sa time na mahuli ka, ma-broadcast ka, at yung pangalan mo masira, gusto ko i-shoutout mo pa rin si Johnny Oquendo ha, pag lumabas ka na sa balita. Sabi mo, Johnny, Tito Johnny, andito na ako sa TV, sa balita nga lang. Hanggang sa sama ng loob siya mabaon. Di mo man lang inisip yung pinaghirapan ng tao. Ganyan yung tao pag yung isip patapon. Hoy Johnny Oquendong gunggong, ito na yung pinagtapos mo oh. Ang bilis ng panahon. Tangina yung future police mo, future inmate na ngayon. Ano? Kasi isa kang batang hambog. Tulongges na sikat. Astang big time sa SOCMED pero sa totoong buhay taghirap. Wala kang kwenta na anak, pa-cool-kid, na sa kanyang tito pabigat. Huwag ka muna mag-react. Kung may problema ka, wag sa akin. Doon ka kay Johnny Oquendo mag-rebat, bitch. Okay. So, napansin naman siguro, hindi na ako nag-pause, hindi na ako nagputol sa round 2 ni Romano kasi parehas sila na bumaba yung energy, no? So, ang ganda ng round 1 nila parehas salpukan, naabutan ni Romano yung performance ni Joss na nalagpasan niya, naiwan niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, that's a 10-8. 10-8 yung score ko, 'di ba? That's a 10-8 in favor of Romano. Pero pagdating sa round 2, overall na lang, no? Kung paano ko pinanood yung round 2 ni Joss, ganun ko rin pinanood yung round 2 ni Romano. Kasi para sa akin, ano talaga no? Malayo yung difference, no? Yung round 1 ni Joss, palag pa yun may mga effective punches, haymakers, 'di ba? Pagdating sa round 2, naging broad si Joss. Tapos sabi ko nga sa inyo, yung mga napili niyang alam mo, well constructed, pero yung mga napili niyang angulo is hindi ganun ka-impactful Kaya sabi ko bumaba. Then Romano, I'm expecting na madadala niya yung round 1 performance niya dito sa round 2. Kaso nga lang nag-decline din. So, mahirap, pero I think don't get me wrong maganda naman yung round 2 ni Romano. Pero kung ano yung comment ko sa round 2 ni Joss, ganun din Yung mga napili niyang angulo dito is hindi rin ganun ka-impactful, no? Para kay Joss. So, I think yung round 2 itatabla ko yon sa score na di ko alam kung i-8 ko ba yun or i-7 'di ba? Pero sige. Just to be fair,
8 points tabla. Tabla ko muna to sa 8 points. So, 8 points all. So, 10-8 sa round 1 in favor of Romano. Then, 8-8 naman tabla sa round 2. Hindi ko na masyadong explain, hindi ko na masyadong elaborate. Pero, for me, sobrang pareha silang lumaylay doon. Siguro para sa akin. So far, no, ito yung pinaka-worst round nila. Kumokonekta naman si Joss sa round 2, kumokonekta rin si Romano sa round 2, pero yung impact nun, yung diin nun, yung bigat nun is hindi katulad ng pinakita nila sa round 1. Although binigyan ko rin ng same score si Joss sa round 1 and 2, pero it doesn't mean na yung dami ng effectivity, or I mean yung effectivity ng round 1 is enough para, I mean, yung effectivity ng round 2 is same dun sa effectivity ng round 1. Hindi ganun eh. So, magkaiba. So, sana naintindihan nyo yung ano ko, yung gusto kong sabihin. Then, round 2 ni Romano, ang layo talaga, no? Hindi talaga ganun ka-epektibo yun sa akin. Pero, yun, since malinis naman yun lang na itawid yung round nila, may mga, yun, katulad ng kay Joss, may mga pumapasok naman na linya, may mga effective naman na punches, haymakers, pero ang layo ng performance ni Romano compare sa round 1 eh. Kaya tatabla ko muna, para sila ng decline sa round 2. Round 3, game. Oh, pangil sa pangil, uwian na. In a 10 minutes. Hardly. Woo! Game. Inaasar pa yung marikit sa dilim. Tangina, tindi nito. Hoy, kahit makalimang battle ka dito, hindi mo makakaya yung talent fee ko. Kinginan to. Tax namin dun sa kanta, almost 400k. Ikaw magkano ka dito? 50k? Kungingin mo? Tapos, lumaban daw ako sa Cavite. Gago ka ba? Olongga po yun eh, di ba nandun ka? Kinginan to. O, usapang kanta. O, sige, usapang kanta. O, may kanta ka. Inisto ko to eh. 2023, naglabas siya ng teaser. 2024, shinare niya. Labas ko na kaya, wag na? Tingin mo? May nag-aanak ba? May nag-aanak ba? Tapos feeling mayaman daw ako sa SOCMED. Pwes yung sa linya mo na yan, ikay hihinto. Feeling mayaman ako sa SOCMED, ba't sa ating dalawa, ako lang merong ginto. Oh. Tangina mo, bumabanat ka ng ganyan. Tingin mo dun kakilig. Kumain ka lang ng 3 putahe, tingin mo 3 milyon sa bibig. 3 milyon? 3 milyon? Bobo. 10 minutes pa. Yo, Davao game? Tulad nung sinabi ko nung round 1, Di ko na sana i-judge pag-a-addict mo throughout the battle. Kaso nung pinanood ko laban yun ni Unico, may linya kang tumatak sa akin. Na mas okay na daw kainin ka ng sistema kaysa nanay mo kainin ng lupa. Sabi mo, di ba? Well, tignan natin ang ganito. Para mas mabilis, Romano, at mas maintindihan mo ng mas lapit. Mas ayos nga ba na magdroga ka habang hinihintay ka ng nanay mo sa bahay na alam na palukang babalik? Tingin mo ba masaya siya nun? Tingin mo ba doon, ha, kasabik? Na mamamatay siyang alam niyang may potential anak niya pero mas nalulung at nag-addict? Nakakatawa lang eh. Kasi sinabi niya yon, saktong kakagaling lang ni J. King sa kulungan. Na ginastify niya pang mas okay mag-addict imbis kaibigan niya tulungan. So okay din sa yung makulong tol? Hindi ka na niyan mahinang kaibigan? Sa bagay, nilisan ka na ng asawa mo, wala ka ng pamilyang maiiwan. Tapos turing mo sa sarili mo, kaibigan, tangina Romano, mahiya ka. Kasi kung kaibigan ka, dapat sinuportahan mo si J. King sa music, hindi sa pagtitinda ng marijuana. Kaya nga, alam nyo kanta ni J. King, tara, tagay tayo. Yeah. Kaya nga, kung may nakakaintindi man dito kay J. King, baka ako pa nga yun, hangal ka. Ikaw panay ka lang bas sa trending music habang parehas ka may sumasahod ng 100,000 sa kanta. Ooh. Ayaw mo sa music na pangmasa, bakit sino ka? Eh wala ka namang bilang, hinayupak. Baka nakakalimutan mong ganyang genre dahilan bakit si J. King hindi natulak. Kaya J. King, props sa'yo, Brad. Ikaw nag-comeback ka lang pero pananaw mo na natiling malamya. Bumaba lang aggression mo pero katangakan mo mas nagiging apaw pa. Mula sa paniniwalang okay lang magdroga habang sinanay palanta.
mas buhay pa yung magulang na nilibing pero alam niyang nasa matiwasay anak niya. Ngayon sabihin mo nga sa akin kung pwede nang malapitan, kung mas okay nga bang magpakain sa sistemang bawian. Tingin mo, bilib siyang nag-isa buhay finals kat droga ginawa mong kapitan? Kung mamamatay naman yung nanay mo na ikaw ang dahilan, mano di ang pambatikan? Well, siguro, di ka pa nawawala ng magulang, kaya banu ka pa nga. Ang presensya ng magulang di natutumbasa ng kahit na anong halaga. Palibasa, di mo alam yung kalakip na sakit habang binabanggit yung mga salitang wala eh. Ganun talaga. Real talk. Speaking of patay, Jonas, talo kami di ba? Oo, sabi mo? Talo kami, oo, pero di ako nagpasaway, nagmaktol. Lumaban pa rin ng malinis, sumabay yan ang goal. Natalong di man lang dinamay, kanyang namatay na sanggol. Ikaw, tinalo mo siya, di ba? Tinalo mo siya, di ba? Si M-Side, si Pistolero, puro malalakas, aba, bongga siya. Paano ka magkakatulog sa kanila nung mga panahon na yun, nakadroga ka? Kayong malalakas pag nakasyabu, battle pinangkabuhayan nyo, di ba? Hanggang sa di nakayanin ng katawan, hirap ng lumaban tong isa. Ang resulta, depresyon. Pinagpuyatan nyo, giba. Nasalba nyo sa maikling panahon, flip top, pero kinabukasan nyo, sira. Sira. Tinalo mo si Jonas? Oo, kasi mas magaling ka sa pagbibiro. Tinalo mo si M-Side? Agreed, durog, naging likido. Binadipag mo nga si Pistol, malakas ka tol, wag kang malilito. Halos ikaw nga lang dumurog sa kanila eh. Kaso ganun din sa sarili mo. Kasi si M-Side, champion na. Si Pistolero, ganun din. May mga napatunayan ng naalay. Si Jonas, basic na lang sa battle, tamang yabang na lang ng bahay. Tapos ikaw, damay civilian pa rin. Wala ka ng improvement, aba-abay. Ikaw na lang squatter sa 3GS, huwag ka nang magganap ng kapitbahay. Pero di rin ako mayaman ha. Nung 16 ako, nagbibenta ako ng cellphone. Minsan nagbibigay pa ng discount. Nagawa akong magtinda ng mga cellphone ng mga panahong wala na akong ma-reach out. So think now, ang ibig ko sabihin, parehas tayong may pinagdaanan. Kung nawalan ka ng kapatid, ako haligi ng tahanan. Kung nagdroga at na-depress, di man lang sumagi sa ideya na ikaw mismo ang patunay na hindi okay magpakain sa sistema. Amen? Ngayon na pa amen ang mga tao, patay ka na sa sinimulan mo. Malasining na tagpo ay nireversan ko. Itong Roman naging Catholic, ngayong bininyagan ko. At ang Trinidad ay Diyos Ama't Anak, Espiritu Santo. Tapos na? Tapos na? Okay, nabitin ako sa round 3 ni Diyos. Okay, tapos na. So, to be honest, real talk, nabitin ako doon. Kasi ramdam ko yung punto. 'Di ba? Pinakinggan ko yung round 3 ni Diyos, and para sa akin ito yung pinaka-seryoso. Ito yung pinaka may mga mabibigat na punto. Ito yung may mga solid na personals. So, 'di ba? Ito yung pinakamalakas na round ni Diyos para sa akin. Tangin na. Pinakamalakas na round ni Diyos to. Although, napansin nyo siguro na walang crowd doon, and ako kasi para sa akin, mas ramdam ko yung returns ni Diyos dito sa round 3 compared do sa 1 and 2. O, sa 1 and 2 kasi, I mean sa 2 kasi, lumaylay talaga yon. Sa round 1, mix pa eh. May mix pa doon, may jokes pa doon, 'di ba? Pagdating sa round 3, ito yung pinakamabigat, pinaka-solid, may mga personals, 'di ba? Kaya tumatagos talaga. At naintindihan ko yung mga punto niya, especially yung tinalo mo si Jonas. Ayan. Tinalo kami ni Jonas pero hindi ko ginawang angulo yung namatay niya sanggol. Tapos champion na si M-Zite, ganoon din si Pistol, na pag-iwanan ka na. 'Di ba? Yung mga ganong angulo. Simple, pero para sa akin sobrang crucial nun, sobrang bigat nun, sobrang suntok talaga yun para kay Romano. Although, yes, sabihin natin sanay na si Romano sa ganun, na gamit na yun sa kanya ng ilang beses, pero kung paano ginamit ni Diyos kay Romano is, para sa akin effective pa rin, mabigat pa rin yun. Kaya yun, maganda, ito yung pinakamalakas na round ni Diyos sa battle na to. Pero yun, tignan natin kung paano babawi si Romano. Palakpakan natin si Google Rubber. Palakpakan! Tangina mo, kanina Poncio Pilato, Romano. Sobrang predictable ni Tanga.
Baka mamaya yung Rome, laruin mo sa Roma. Vatican ka talaga. Diba? Tapos pinagyayabang yung ginto niya. Tangina mo sa akin, pinagyayabang mo, boy. Tangina mo, ito, 50 mil, sukli ko lang sa foil. Gogo. Ilan na gusto? Kita, hindi daw niya dinamay yung anak ni Jonas. Hindi daw yung galawan desperado. Pero porkit may issue ako sa pandadamay, ginagawa mo sa akin para lamang na manalo. Totoo, di ba? Ako, sa loob ng 2 round ko, narinig nyo bang dinamay ko yung nanay niya? Yung kapatid niya? Yung tatay niya? Hindi, di ba? Di ba? Hindi niya pamilya yon. Ampun yung tito niya na yon. Tangina mo ka, ha? Narinig nyo, ha? Sa loob unang 2 round, di ko dinama yung pamilya niya. Hindi ko dinama yung nanay at kapatid niya, okay? Hindi ko dinama yung nanay at kapatid niya, pati yung tatay niya. Tama? Kaya nga dapat napaisip ka na, Chong. Sa lugar ng mga tirador, tatrabahuhin ng malinis bilang respeto, mga Chong. Damay asawa, damay kapatid, damay syota. Huwag nyo nang asahan sa akin yung ganon. Pero joke lang yon, patay sila sa round 3 ko ngayon. Di mo ha, talagang tinrap kita, gago. Alam kong gagawin mo yan sa unang 2 round eh. Ako naman, game! Tangina ka. Ikaw lang yung kilala kong kampyon na yung Lakers 3. Isa yung nanay niya. Isa yung ate niya. Isa yung kuya niya. Sayang guys, 4 sana yung kaso namatay yung tatay niya. Wala! Isa na namang walang tatay! Gago. Kaya wag kang mag-inaso. Ikaw yung galing Floodway pero mas binabaha ng suporta to, ano? Kaya manalo o matalo, di na mag-aasam pa to. Para kang sementadong bato, wala akong mapapala sa'yo. Wala kang bilang ulul. Tangina, real to ka, bago yung laban namin kay EJ, ang dami niyang angle, pansin nyo. Panay message to sa akin ng, sayo ko dyan niya. Sayo ko dyan niya. Gusto nyo, freestyle lang ito on the spot. Itong kamukha ni Basyong. Sa bagay, traidor, ganyan talaga yung mga kalugar ni Golem at Asyong. Gunggong! Di mo ako matatabunan! Ang dami mong sinasabi sa amin ni J. King, samantalang si Joe, si Golem at Asyong, sila din nagtraiduran. Naisinit pa yung freestyle, di ba? Balik tayo kay EJ. Bago laban namin ni EJ, panay sabi yan ng, sayo ko dyan niya! Sayo ko dyan niya! Sakina, kanyang kupal moves, galing din. Pero sa loob-loob, may masamang balak, parang puta na mahinhin. Kaso mali ka ng lugar mong napuntahan. Di ka makakatulog ng mahimbing. Ang tinatangkilik sa Davao, durian, tama? Di yung mga katulad mong balimbing. Okay. Ang ina neto, balimbing ang puta. Balimbing tapos yung mukha, kalabasa. Eh, sino mga pumusta dito? Taas kamay! Sino pumusta dito? Taas kamay! Putang ina mo, ha? Pumusta kayo dito? Pues pagbibigyan ko yung batang mongoloid na to. Talagang ibibigay yung gusto. Kahit magsumbong ka pa sa tundog, ang bugbog kagang sa tundo. Binigay mong 2 buwang preparasyon. Masyadong mahaba na, Diyos ko. Kasi sapat na 40 days para katayin tong manok nyo. Okay. Tangina itong manok nyo na mahina. Susunugin sa sarili niyang mantika. Hindi lang yan basta lulutuin. At sa mga tagapakinig mong tengang kawali, diyan ka mismo hahanguin. Kaya itong Diyos, magpatulong man sa best friend niyang Vicente,
Si Bak yan tatalunin. Kahit magsabay pa tong J, B, Sebastian aabutin. Dito madaling talunin. Inispatan ko mga battles mo. Palpak, di pa sapat yung mga written mo. Huwag kang feeling pro. Pinanood ko mga past, pati recent raw. Kumpiyansa na agad si bata. Sinama agad yung jowa. Ang masakit, sindiet mo lang yung TF mo. Kaya pag tinalo kita, abunado ka pa sa pukin ng inang GF mo. Hoy, Sheila Marie Almasan! Asan si Sheila? Hanapin nyo si Sheila. Kung sino makahanap, bibigyan ko pang inam, tas ipapatable ko sa inyo. Okay ba yan? Sheila! Maghugas ka na ng bilat! Putang ina mo, magdi-dinner na tayo, kakain ka na ng burat! Flight natin sa 22. Pagdating natin sa airport, pag sinabi kong tuwad-tuwad ha, dapat matik na. Kakantutin ko yun habang nasa ere at kung ang tanong mo bakit ba, wala lang, trip ko lang maramdaman niya yung pakiramdam ng langit na. Langit ha? Kasi puro lang daw ako pandadamay. Ito na yung sagot sa lahat ng sinabi niya. 4 na linya lang. Puro lang daw ako pandadamay, kaya di na daw patok sa masa. Damay nanay, kantot asawa. Ginagawa kong pandadawit, di na daw pasok sa panlasa. Kasi gumagawa lang daw ako ng kwento. Panay imbento pag bumara. Pwes patay ka sa barbero na to, boy Maharaja. Kilala niyo si Maharaja? Ang ina niyo, hindi ka nanonood sa India. Okay. Ano, imbento ba? Yung nanay mo si Josephine, kapatid mo si Asmin, kapatid mo si Jade, girlfriend mo si Sheila, imbento to? Imbento to, tumingin ka tol, mata sa mata. Imbento to, di makasagot, real to kasi. Pero isipin na lang natin na imbento to. Kung tipong kung saan ko lang nakuha. Wala nga akong alam sa airpot mong patay na eh. Ang alam ko lang yung nanay mo na byuda. Hindi to basta chismis, mga bay. Gusto kong pumaldo kay Phoebus. Kaya mag-isip ka muna. Kinalkal ko, buhay nyo patunay na may pera sa basura. Ooh. Basura! Tangina mo yung pamilya mong basura ang tirador na mga pagpag sa tundo. Gago. Tangina mo. Pagpag sa tundo. Ha? Tapos ano, laki kang tundo eh, di gigripuhan mo ako. Gigripuhan mo ako, tutubuhin naman kita. Tangina, akala mo talaga to panghudluman. Pero si Josh, nakasaksak na rin. Ang masakit, nakasaksak pa rin sa kanyang magulang. Kaya, sorry na, di ka mohi ka. Batugan, ikaw lang yung Diyos na di afford kahit kangkong na ulam. Tangina mo, ulam mo, panay pagpag. Hindi afford kahit pagpag na ulam. Eto ni Ender. Ano sasabihin mo ngayon? Masyado akong bastos. Pasensya ka na, boss. Di ako nakapagtapos. Pero patay sa street knowledge, men. Wala eh. Panis na panis, di ba? Sasabihin mo, hindi ako nakapagtapos? Ha? Ayos lang. At least hindi ako katulad mo sumandal sa tito. Para lang yung buhay mo gumanda. Alam mo kung ano yung masakit? Nakapagtapos ka nang wala man lang naiambag yung tatay mong patay na. Kaya nga sa murang edad, pinili niyang maging Diyos. Hindi na ako nagtaka. Sa bagay, maagang naulila kaya sabik sa Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng lahat at saka everything. Malalagasan sa patalasan, magbabagsakan. Gago. Sa bandang huli pa nagkaroon ng pisikalan, no? Pero ayun, klaro, although ito yung round 3 yung pinakamagandang round ni Joss, and para sa akin ayun din yung pinakamalakas na round ni Joss. Burano pa rin eh, na outpowered pa rin siya ni Romano dito. So sayang, no? Sayang. Akala ko hindi magiging effective yung round 3 ni Romano kasi about sa mga akala ko hindi gagamit ng personal si Romano eh. So pero gumamit siya doon. 'Di ba nagsabi siya, no?
na hindi siya gagamit, pero joke lang daw yun, joke lang yun. Patay sila sa akin sa round 3, ganyan. So yun, naging epektibo pa rin kasi kung paano niya ginamit yung ganong angulo. Alam mo yun, madiin sugat yung ito sabihin natin ganito. Pares may personals yung dalawang MC sa round 3. Pero yung sugat, yung diin ng sugat ng mga personals nila is mas malalim yung mga binitawan ni Romano compare kay Diyos na medyo although yes, malalim naman, pero mas malalim yung sugat ng personals ni Romano, diba? So ayun lang, ganun lang kasimple, ganun na lang siguro kasimple ko i-explain sa inyo yung round 3. Pero 1 and 3 I'll go with Romano doon. Sa round 2 ginawa kong tabla kasi pares silang lumaylay doon. So yun, pinakamalakas ni Romano, pinakamalakas ni Diyos yung round 3. Then kay Romano naman siguro di ko alam kung bibigyan ko yun ng 10 or 9, pero sulit yung round 3 sa mga personals na narinig ko. Deserve ni Romano ng 10 puntos doon. So ayun, 10-8 sa round 1 in favor of Romano, 8-8 tabla sa round 2, then 10-9 in favor of Romano. So sa overall, that's 28 points for Romano. Then kay Diyos naman is 25. Tama ba ako? That's 25. 28 to 25 Romano, pero sobrang dikit per round. Yung pinakadikit is yung round 2 na binigay ko ng tabla. Yung 1 malinaw yun, Romano. Pero yung 3, round 3, sobrang dikit nun, no? Sobrang dikit na pwedeng itabla yun ng mga live judges natin. Pero ako kasi, para sa akin, mas malalim yung sugat ng mga personal shit ni Romano compare sa mga personal shit ni Diyos. Kaya, Romano ako dito. 1 and 3, Romano. Sa Pangil Davao, Diyos versus Romano, ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. Ang boto ng mga taga-hatol, 5-0, panalo si Romano. Shoutout kay Josh. Salamat kay Josh. Good yan, tropa yan. Shoutout sa Clear from Diyos. Maraming salamat sa mga sumuporta. Thank you. Sa kila Lilpi, sa mga kaibigan ko dyan sa Kabanatuan, kila Dimac, sa kasaligan namin na teritoryo, abangan nyo, ibabalik namin yan. Sa kay Bella Garcia, sa pamilya ko, kay Blessy, sa nanay ko, sa lahat ng mga taga sa amin, San Berme Cristi, Adwa, sa mga tropa ko sa Dagupan, Pubo Manila, maraming salamat kay Boss J, sa Branded, kila Benji, sa kay Boss P, maraming salamat palagi, sa Hyper Philippines pala, maraming salamat palagi, men. Ako si Romano. Ayun yung ender. Yun yung classic ender, ako si Romano. So, ayun, no? Classic na Diyos. And sa lahat ng napanood kong battle ni Diyos, I think ito yung isa sa mga pinakamalakas na performance na napanood ko. So, props kay Diyos po siya. Solid. Pero, yun, Romano talaga to. No, sa pagiging agresibo. Actually, kung titignan nyo siya as a whole, sabi ko nga halos same sila ng style, aggressive, pero sa kategory ng pagiging agresibo, Romano pa rin Sa personals naman, pareho sila may personals, pareho silang umaatake ng ganon. Mas mabigat pa rin or mas sumusugat pa rin yung personals ni Romano So, kahit tignan natin siya as a whole or overall, Romano pa rin talaga. Yes, effective si Diyos, pero parang at some point may kulang, no? Maganda yung pagka-construct, pero at some point kulang sa effectivity. Ganon ko siya nakita. Pero Diyos, tropa yan, nakakausap ko yan sa mga tulad ng second sight 13. Yan, nag-uusap kami, wala naman problema. Yun. Sayang kay Diyos kasi akala ko magtutuloy-tuloy yung niya. Kung nauna lang siguro ni Diyos yung round 3 niya or na pinlace niya yun sa round 1,
siguro mas naging ano pa, siguro mag-iiba yung kwento, no? Pero yun, that's it. Romano, 1 and 3. So yung judging, alam niyo na yan, kapag PSP, hindi ko sinasali sa content natin yung judging, pinapanood ko siya off cam. Okay, so kita-kits tayo. PSP pa rin tayo next, siguro yung Krega kay Ram, baka. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.